share ko lang pala tong kwento ko. Meron akong sinugalan na hindi ko alam kung anong tawag doon, pero matagal na siya. Nung October ko pa siya na place yung bet. Ang ano niya, ang taya ko doon, si Wembanyama ang magiging season MVP ngayon, saka siya ang San Antonio ang magcha-champion ngayong season. Yun yung tinayaan ko, tig 1,000 pesos. Tapos ang isa pang tinayaan ko uli, next week ko patatayaan, Spurs versus Detroit ang magcha-champion, ang maglalaban sa finals. Yun, sana manalo. Pero kasi yung parang iba lang talaga yung nararamdaman. Alam ko, hindi bias kasi ako na San Antonio talaga yung magcha-champion ngayong season. Yun yung naano ko, yun yung tawag dyan, yung analysis ko sa aking bias. May mga na-checkan siya sa aking bias. Lalo na yung lumabas ngayon na statistics na 40-20 rule. Kung sino yung unang maka 40 bago matalo ng 20 ay yun daw yung may malaking chance na mag-champion. Ngayon, simula 1980 yata, nung simula nung na yung rule na yan, 91% ang mga nag-champion based sa rule na yan, yung 40-20 na yan. Pero ano lang naman yan, statistics lang yan, hindi naman talaga sure na mangyayari yan. Ngayon, ang ko doon, ang manalo lang ako ng dalawa, or kahit pag isa lang ang napanalunan ko doon sa pinustahan ko, ang pwede ko lang gawin ay libre lang, kain lang. Pero kung dalawa yung mapapanalunan ko doon sa pinustahan ko, malilibre ako ng pagkain saka ng staycation doon sa lugar. Hindi ko pa alam kung saang lugar, pero meron na akong mga napupusuan din na lugar. Meron akong nakita na ano daw ang mas maganda, 4-cylinder o crossplane na yung sa Yamaha R1. Sa akin lang, ako ito sarili ko tong bias. Medyo talaga kasi ako sa 4-cylinder na yung sa Kawasaki, yung alam mo yung malagong siya, ganun, parang may base. Tapos pero sabi ng iba mas maganda daw yung sa crossplay ng Yamaha. Parang hindi pa kasi ako masyadong na-expose sa sound ng Yamaha R1. Kasi yung dito sa lugar namin, yung nagkaroon ng Yamaha R1, hindi naman siya active mag-drive. Bibihira mo lang makita na ginagamit niya yung R1. Parang rin naman siya, maganda. Maganda rin naman pakinggan. Yung parang ma-bass din. Kaso kulang talaga yung ko sa kanya, kulang yung experience sa tunog sa kanya. Kaya sa YouTube lang ako nakabase. Hindi ko trip, parang hindi ko trip siya. Kasi ang binabasehan ko lang YouTube lang talaga Hindi katulad sa YouTube na kahit yung mga naka 4-cylinder, nagbe-bass din yung sounds na maririnig mo. Pero mas maganda sana nga kung sa actual. Ang mahal din naman kasi nung sa Yamaha. Hindi katulad nung H2 na parang halimaw. Tapos mas mababa pa yung H2 para sa Pilipino mas mababa siya para sa Pilipino. Mas madaling i-drive kasi mas mababa pa siya dito sa 4 Ariata. Parang nung nakakita ko siya mas malapad nga lang. Meron nga pala akong mga napanood na video tungkol dito kay Alvin Aragon kasi kinondemn niya yung mga LGBT pati yung mga parents. Ngayon yung kinondemn niya yung mga LGBT, ang daming nag-react, ang daming nagalit sa kanya, pati nga rin ako nagalit din ako. Pero ang maganda naman doon, feeling ko kasi yung style ng pagsasalita nga ni Alvin Aragon ang sabihin man natin totoo na naman talaga yung sinasabi niya. Ang problema niya ay mali yung words na ginamit ni Alvin Aragon. Ngayon, maraming mga influencer yung mga nagsalita katulad ni Mama Lulu, ni
nila artista sila Vice Ganda, si Tito Bri ba yun? Ninong Bri, basta yung podcaster, ganyan. May mga opinion sila na tungkol sa God nila, parang ganon. Ngayon, buti na lang napanood ko si Ka-Good News, pastor daw yun, parang naliwanagan ako sa mga paliwanag niya. Kasi ang style ng pagpapaliwanag ni Ka-Good News, mahinahon, hindi ka kinokondena, hindi ka sinasaktan, pero pinare-realize sa sa'yo na ito yung tama. Parang ang point lang kasi doon ni Ka-Good News ay tama, ang sinasabi niya ay ang Diyos daw kasi natin, ang ginagawa doon natin, yung Diyos natin, sabihin nga natin, pares tayong Jesus Christ. Pero may version tayo na kanya-kanya na kung ano yung mas convenient sa atin, yung loving, mapagpatawad, ganon, kahit na may ginagawa tayong masama. Which is mali daw yun. Kasi dapat, ang pagbabasehan mo lagi ng ay yung Holy Bible. Kasi yun na yung guide na iniwan ng Diyos sa atin na dapat sundin natin. Hindi yung parang ano ba yung sinabi niya doon na ang Diyos ay mapagpatawad. Pero dapat naman ang tanong ba dapat ay nagsisi ka ba sa mga hiningi mo ng tawad? Parang hindi ibig sabihin na ikaw ay believer ni Jesus Christ ay papatawarin ka na niya agad. Parang ganon. Dapat ang tanong dapat lagi ay nagsisisi ka ba sa mga kasalanan ginawa mo? Kahit siya rin naman daw ay makasalanan. Kumbaga hindi lang naman dahil LGBT ka, hindi lang yon, pantay-pantay naman yung kasalanan daw. Kunyari, rapist, murderer, ganon. Basta kasalanan, ang tanong ba ay pinagpatawad mo ba? Nagsisi ka ba sa mga kasalanan na ganon? Medyo hindi pa naman ako hindi naman ako magpapa-convert na born again, pero ang ibig ko lang sabihin, yung aral nila, yung mga medyo hindi ko alam, medyo magigets, parang inaabsorb ko yung mga tawag diyan, yung mga lessons, learnings. Kasi alam ko naman na hindi naman siya masama, wala naman siyang masamang ginagawa sa atin. Ang alam mo pala, sa susunod pala, pag gagawa ako ng video, gagawan ko na ng script talaga, yung well researched na. Hindi na yung katulad ng ganito na yung kung ano lang nasa isip ko. Kasi marami akong mga napapanood na maganda ang paliwanag na gusto ko rin i-share. Katulad nung yung tithes daw ba ay required talaga. Kasi pala siya, batas. Yun pala, hindi na to tayong mga bagong henerasyon ay hindi na tayo kasali sa batas na yon na magbigay ng 10% na tithes. Pero hindi naman siya, ang tamang paliwanag doon ay parang nagpa-practice ka ng pagiging generous. Ngayon, walang halaga, basta ikaw ay nagbibigay, basta ikaw ay marunong magbigay, ayun na yun. Kung ano ang kaya mo, kung ano yung bukal sa puso mo. Kaya nga ngayon, kami ng asawa ko, sabi ko, ang laki na medyo, hindi naman sa sobrang laki, medyo malaki lang kumpara nung kaysa ng mga nagdaang taon. Sabi ko, ba't di natin itry, bigay kahit konti lang, hindi lang muna yung ganitong amount muna. Sabi ko ganitong percent kaya ay wag na kasi masyado malaki, saka baka matamaan yung finances namin. Kaya sabi ko sige, ganito ng maliit na halaga lang muna, itry namin ibigay, tapos tingnan natin kung maaapektuhan ba yung finances namin kung monthly kami magbibigay ng ganito. Ayun naman, alam mo, nakalimutan na namin na nagbigay kami, hindi naman kami naapektuhan. Magaan pa sa feeling na kung ano man ang gawin nila doon sa binigay namin na goods, hindi kasi siya pera, edi maganda. Alam naman namin na may matutulungan pa rin naman yun na ibang tao.